Marshall Peak, Kabanata 4753. Hindi ka senior brother Yang. Si Gupan ay kumilos ng napakabilis. Pagkatapos gumamit ng secret technique para igapos si Yang Kai, mabilis siyang pumanhik sa langit ng walang kaunting pag-aalinlangan. Bagamat pareho silang nasa 6th grade, at nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang kakayahan nito. Sa panahon ng Dao Theory Assembly ng Yin Yang Cave Heaven, si Zhou Xing ng Thousand Birds Paradise ay nasa 6th grade. Gayunpaman, siya ay pinatay ni Yang Kai halos kaagad sa kanilang paghaharap sa Prison Star. Hindi lamang siya naging core disciple ng Thousand Birds Paradise, ngunit sumulong din siya sa 6th grade ilang dekada nang mas maaga kaysa sa kanila. Si Gupan ay isang core disciple ng Langya Paradise. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na hindi siya masyadong naiiba kay Zhou Xing sa mga tuntunin ng lakas kahit na pagkatapos ng 100 o higit pang mga taon ng akumulasyon. Sa nakikitang si Yang Kai ay may kakayahang patayin ng madali si Zhou Xing sa oras na iyon, ang kasalukuyang Yang Kai ay tiyak na hindi isang taong makakalaban niya. Kaya naman agad niyang sinubukang tumakas matapos gumamit ng secret technique para igapos at ikulong siya. Kung ito ay kahit sino pa sa kanilang henerasyon, siya ay kinuha ang pagkakataon na subukan upang harapin ang isang nakamamatay na suntok. Sa kasamaang palad, ang kalaban niya ay si Yang Kai, alam niyang hindi siya sapat na kakayahan, kaya pinili niyang tumakas sa halip. Bigla, naramdaman ni Gupan ang isang malaking kamay na humawak sa kanyang bukong-bukong. Nang lumingon siya para tingnan, nagulat ang ekspresyon niya. Iyon ay dahil nakalaya na si Yang Kai sa maraming patong ng pagpigil na nakagapos sa kanyang katawan sa isang iglap. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang orihinal na posisyon, ngunit ang kanyang nakalahad na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanya na parang bakal. Binaha siya ng kawalan ng pag-asa. Kahit na alam niyang mas malakas ito sa kanya, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ito. Bumaba ka. Sumigaw si Yang Kai, at sa isang paghatak ng kanyang kamay, si Gupan ay walang humpay na kinaladkad pababa at hinampas sa mesa ng malakas na putok. Nabasag ang kahoy na lamesa at naglapa na ang alikabok kung saan-saan. Nag-iba-iba ang world force, at ang paintbrush sa kamay ni Gupan ay nagbuga ng maliwanag na liwanag, ngunit bago pa siya makakilos, inilagay na ni Yang Kai ang isang palad sa kanyang noo at isang mabigat na kapangyarihan ang nag-iba-iba tulad ng isang matalim na sandata. Itinikom ang kanyang mga labi, tahimik itong nakahiga sa harapan niya. Naninigas ang buong katawan niya, at panay ang titig sa kanya ng malinaw niyang mga mata. Ngumisi si Yang Kai, "Junior sister, bakit mo ako bigla ang inatake?" Siya ay mahinahong sumagot, "Hindi mo ba alam kung bakit kita inatake? Paki-enlighten mo ako, junior sister." Sumilay ang kalungkutan sa mga mata ni Gupan habang umiling siya. "Hindi na ikaw ang senior brother na kilala ko. Sino ako, kung hindi ako?" Yumuko si Yang Kai at tinitigan siya ng matalim na tingin, na tila kakainin siya. Nilinggan ni Gupan ang kanyang ulo sa gilid at sinabing, "Wala nang saysay na magsalita. Patayin mo na lang ako." Tumawa siya, "Patayin ka, hindi ba magiging madali iyon sa iyo?" Habang sinasabi iyon, bigla niyang inabot ang kanyang kamay at naglabas ng isang wooden box mula sa kanyang space ring. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at nag-iba-iba ang world force. Pagkatapos lamang niyang maglagay ng harang sa lahat ng direksyon ay binuksan niya ang kahon na gawa sa kahoy. Ang black ink insect ay agad na sumugod palabas ng kahoy na kahon, at naabutan lamang niya. Si Gupan ay naging walang pakialam kahit na humaharap sa kamatayan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay agad na kumaibot nang makita ang black ink insect habang siya ay bumubulong. "Alam ko iyon, napinsala ka na ng black ink. At talagang meron ka pang katulad ng black ink insect." Oh, nagulat si Yang Kai sa kanya. "Makikilala mo talaga ang black ink insect, junior sister. Sa kasong iyon, ito ay magiging mas madaling ipaliwanag." "Junior sister, bakit hindi ko ipakita sa iyo ang totoong landas?" Napapikit si Gupan, tahimik siyang nagsalita. "Maaaring hindi ako ang iyong kalaban, ngunit hindi mahirap para sa akin na sirain ang sarili kong miniature universe." Tumango lang si Yang Kai bilang pasasalamat. "Hindi ko alam sa itsura mo. Di tulad ng tangkad mo, hindi maliit ang tapang mo, junior sister. Ngunit, hindi mahalaga. Gusto ko ang mga may tapang, ito ay ginagawang baliin ang iyong mga buto ng paisa-isa ang higit na kaaya-aya. Bawal kang umiyak, junior sister." Nanlaki ang kanyang mga mata, pinandilatan siya ni Gupan. "Sige, patayin mo ako. Kung ikaw ay nagbabalak na sirain ako gamit ang black ink, ipinapayo ko sa iyo na isuko ang ideya. Papatayin ko agad ang sarili ko kung maglakasloob kang pakawalan ang black ink insect." Malamig na tinitigan siya ni Yang Kai, lumalakas ang kanyang hangarin na pumatay. Gayunpaman,
Tinitigan niya ito ng walang takot. Maya-maya lang ay bigla niya itong binitawan at ibinalik ang black ink insect sa wooden box. Agad na tumalon si Gupan bilang tugon at dumistansya kay Yang Kai hanggat maaari, tinitigan siya ng may kain na hinala. Sa kabilang banda, kalmadong tumayo si Yang Kai at kinuyam ang kanyang kamao. Pasensya na, Junior Sister Gu, wala akong pagpipilian kundi subukan ka ngayon lang. Patawarin mo ang aking kawalang galang. Tinitigan siya ni Gupan ng maingat at nagtanong. Ano ang pinaplano mo dito? Kung hindi mo ako papatayin, ilalantad ko ang iyong pagkakakilanlan bilang isang tao na napinsala ng black ink sa buong Langya Paradise. Sa oras na iyon, wala kang matatakasan. Ngumisi si Yang Kai. Kung mamatay ako, hindi ba magiging balo si senior sister ko? Willing ka ba talagang gawin yun? Patay na si senior brother Yang. Hindi ikaw siya. Alam ni Yang Kai na walang silbi ang magpaliwanag, dahil kahit anong pilit niya, ang sinumang may kaunting pangunawa sa Black Ink Clan ay walang alinlangan na maniniwala na siya ay napinsala na kapag nakita nilang hawak niya ang Black Ink insect sa kanyang kamay. Sa makatuwid, itinulak lang niya ang kanyang World Force na buksan ang portal sa kanyang miniature universe at sinabing, maiintindihan mo ang katotohanan kung titingnan mo ang iyong sarili, Junior Sister. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat kapag nakumpirma mo na ito para sa iyong sarili. Tumingin si Gupan kay Yang Kai ng may kain na hinala. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang tunay na taos-puso, at hindi siya mukhang isang taong napinsala ng Black Ink. Higit sa lahat, kung siya ay talagang napinsala ng Black Ink, kung gayon ang kanyang mga aksyon ngayon ay walang katuturan. Maaari niyang ilabas ang Black Ink insect sa kanyang miniature universe upang siya ay ma-corrupt din. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Nataranta, ibinuhos niya ang kanyang divine sense sa kanyang miniature universe at maingat na sinuri ang sitwasyon. Sa kanyang sorpresa, siya ay binati ng paningin ng 10-10 milyong buhay na nilalang na umuunlad sa kanyang miniature universe. Nakita niya ang parang langgam na small stone rays, ang World Spring, at ang umuusok na black ink smoke na pinigilan at tinatakan sa isang sulok ng kanyang miniature universe. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay binawi ni Gupan ang kanyang divine sense. Nawala ang puot sa mukha nito at nagtatakang tumingin sa kanya. Senior brother, ikaw. Ngumiti ito sa kanya. Naniniwala ka na sa akin ngayon, tama. Senior brother, ang iyong miniature universe ay ganap na nagkatotoo. Namula ang mukha ni Yang Kai sa mga salitang iyon at pumikit siya. Iyon lang ba ang nakita mo? Maling bagay ang tinutukan mo, Junior Sister. Pagkatapos ay nagtanong si Gupan. Yung mga umuusok na ulap na parang makapal, itim na tinta. Iyon ba ang black ink smoke? Tumanggo siya. Hindi niya maintindihan. Paano mo napigilan at tinatakan ang black ink smoke? Sa pagkakaalam ko, ang bagay na iyon ay lubhang nakakasira. Kung ito ay sumalakay sa miniature universe ng isang cultivator, ito ay mabilis na kakalat at mahahawa sa kanila. Sa kalaunan, ang may-ari ng miniature universe ay napinsala ng black ink. Ang tanging solusyon sa problemang ito ay upang masira ang kontaminadong lupain sa miniature universe sa lalong madaling panahon. Ang kaunting pag-aalinlangan ay magbubunga ng malalang kahihinatnan. Ngumiti lang si Yang Kai at nagtanong, nakita mo ba ang spring? Tumanggo si Gupan, at sa sumunod na sandali, bigla siyang natanto. Isa sa 4 universe pillars, ang World Spring. Hindi siya ignorante tungkol sa World Spring. Sa totoo lang, bilang core disciple, narinig na niya ang tungkol sa ilan sa mga sikreto sa 3,000 mundo na hindi alam ng ibang tao mula sa kanyang Honored Master pagkatapos niyang umakyat sa 6th grade. Kabilang sa mga sikretong iyon ang pagkakaroon ng Black Ink Clan. Nang sabihin sa kanya ng kanyang Honored Master ang tungkol sa mga bagay na ito, binanggit din niya ang 4 Universe Pillars. Iyon ay dahil ang 4 Universe Pillars ay masasabing kalaban ng Black Ink Clan. Kaya lang noon pa lang niya narinig ang mga ganoong bagay at ito ang unang beses niyang makita ng personal ang actual na bagay, kaya natagalan siya bago mag-react. Matapos maunawaan ang puntong ito, lumuwag ang buong katawan niya at nakahinga siya ng maluwag. Nagsalita siya sa maluwag na boses. Sa madaling salita, hindi ka napinsala ng Black Ink, Senior Brother. Ngumiti si Yang Kai. Paano ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa isang bagay na ganoon? Natarante si Gupan, gayunpaman, at nagtanong. Kung hindi ka napinsala ng Black Ink, Senior Brother, bakit mo ako sinubukang subukan kanina? Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting napawi, at mataimtim siyang tiningnan. Junior Sister, ang mga bagay na sasabihin ko sa iyo ay maaaring medyo mahirap tanggapin. Mangyaring ihanda ang iyong sarili. Ang mga salitang iyon ay nagpatigas sa kanya sa pagkagulat saglit, pagkatapos ay bumuntong hininga.
May tao sa Langya Paradise na napinsala ng Black Ink, tama ba? Tumango siya. Si Elder Shizing ba? Tanong ni Gupan. Nagulat si Yang Kai. Paano mo nalaman, Junior Sister? Malungkot siyang tumugon. Pagkatapos ng aking pagsulong sa 6th grade, sinabi sa akin ng aking Hanord Master ang tungkol sa Black Ink Clan. Noong panahong iyon, binanggit din niya ang Black Ink Insect at ang Black Ink Smoke. Sinabi ng Hanord Master na ang dalawang bagay na ito ay nagmula sa iisang pinagmulan. Bukod dito, ang Black Ink Smoke ay lilito lamang pagkatapos ng pagkamatay ng isang tao na napinsala ng Black Ink. Nang makita kong pinigilan at tinatakan mo ang Black Ink Smoke sa iyong miniature universe, nangangahulugan lamang iyon na pinatay mo ang isang tao na napinsala ng Black Ink. Bilang karagdagan, pumunta ka hanggang sa Langya Paradise at sinadya mo akong subukan pagkatapos makipagkita sa akin. Iyon ay maaari lamang mga hulugan na ang usaping ito ay may kaugnayan sa Langya Paradise. Sa kasalukuyan, ang tanging tao sa Langya Paradise na nakikipag-ugnayan sa iyo, Senior Brother, ay si Elder Shizing na nakatalaga sa Star Boundary. Maganda at matalino talaga si Junior Sister. Tumango si Yang Kai. Si Elder Shizing talaga ang napinsala ng Black Ink. Kung iyon lang, hindi ko sana sinubukang subukan ka sa sandaling nakilala kita, ngunit ang totoo ay. Biglang nagtaas ng kamay si Gupan para pigilan siya. Senior Brother, bago iyon, pakisuri ang aking miniature universe at i-verify ang aking pagkakakilanlan. Hindi napigilan ni Yang Kai ang kanyang pagtawa habang ikinakaway niya ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Ngayon ko lang nakita ang reaksyon mo, Junior Sister. Sa totoo lang, alam ko na noong nakita kitang sinusubukang tumakas. Ang dahilan kung bakit ipinagpatuloy ko ang pagsubok sa iyo pagkatapos noon ay para lamang maging ligtas. Patawarin mo ako, Junior Sister. Kahit na, dapat suriin mo ng maayos. Ang kapangyarihan ng Black Ink Clan ay lubhang taksil. Sa pamamagitan lamang ng iyong sariling mga mata makatitiyak ka na ikaw ay ligtas. Habang sinasabi iyon, maagap niyang binuksan ang portal sa kanyang miniature universe. Walang magawa, maaari lamang niyang suriin ang kanyang miniature universe gamit ang kanyang divine sense. Siya ay isang 6th grade master, ngunit ang kanyang sitwasyon ay iba sa kanya. Ang kanyang miniature universe ay hindi nagbago mula sa hindi material tungo sa corporeal, kaya walang aktwal na sangkap na umiiral. Gayunpaman, ang loob ay napuno ng masaganang world force. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Yang Kai ang kanyang divine sense at tumango sa kanya. Ayos lang. Isinara ni Gupan ang portal sa kanyang miniature universe at nilinis ang basag na mesa bago siya nagtanong. Senior Brother, ano lang ang nangyayari? Bumantong hininga si Yang Kai at sinabi kay Gupan kung paano siya inimbitahan ni Shizing para sa isang pribadong pulong noon. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ni Gupan habang nakikinig siya. Hindi niya akalain na ang isang sugo at inner elder ng kanyang sect ay magiging isang tao na napinsala ng Black Ink. Sa katunayan, kung hindi sinubukan ni Shizing na sirain si Yang Kai gamit ang Black Ink, hindi sana nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Ang World Spring ay napakabihira. Sa makatuwid, hindi kailanman pinlano ni Shizing ang posibilidad na pinadalisay ni Yang Kai ang isa. Iyon ang pumihil sa pagsalakay ng Black Ink Insect at naging dahilan upang mabaygo ang pagtatangkang sirain si Yang Kai gamit ang Black Ink. Bilang karagdagan, si Yang Kai ay naging isang Great Dragon, kaya walang paraan upang patahimikin ang saksi sa krimen. Higit pa rito, hanggat si Yang Kai ay nasa High Heaven Territory, maaari niyang hiramin ang lakas ng Star Boundary upang agad na bigyan ng babala ang iba pang nakatalaga doon. Sa sandaling dumating ang high-grade master sa larangan ng digmaan, si Shizing ay na-corner. Ang tanging pagpipilian niya ay magpakamatay. Kahit na maaari siyang manatili at lumaban hanggang sa kamatayan, ang huling resulta ay hindi magbabago sa ilalim ng mga kalagayang iyon. Baka mahuli pa siya ng buhay. Sa kasong iyon, ang isang mabilis na kamatayan ang pinakamahusay na opsyon na magagamit niya. Pagkatapos matuklasan ang pagkakakilanlan ni Shizing bilang isang taong napinsala ng Black Ink, nahulaan namin na maaaring mas maraming tao ang napinsala sa loob ng Langya Paradise. Baka may purong Black Ink clansman na nagtatago sa lugar na ito. Ang intensyon ng seniors ay dumiretso sa Langya Paradise para imbestigahan ang lahat ng isa-isa. Gayunpaman, naniniwala ako na babalaan lamang namin ang kaaway sa pamamagitan ng paggawa nito. Kaya naman nagboluntaryo akong gumawa ng inisyatiba at tingnan kung makakalusot ako sa hanay ng mga napinsala ng Black Ink. Kung malalaman ko kung sino ang kaaway at kung sino ang kaibigan, baka matuklasan ko ang pinagtatagwan ng totoong Black Ink clansman. Iyon ang magiging ideal na resulta.
Martial Peak, Kabanata 4754. Langya Paradise Sect Master, Li Yuanwang. Noong nasa Void Dock ako ng Langya Star City kanina, pinatawag ako ng senior brother na nagngangalang Zhang Yuquan. Pagkatapos makipag-chat saglit, subukan siya bago kami maghiwalay ng landas at nakumpirma na siya ay napinsala ng Black Ink. Mabilis na sabi ni Yang Kai. Nagulat si Gupan. Si senior brother Zhang ay napinsala ng Black Ink. Mataimtim siyang tumango. Black Ink. Eternal. Iyon ang binanggit ni Shizing bago siya nagpakamatay. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, ngunit malamang na ito ay isang matatag na paniniwala na pinanghahawakan ng mga taong napinsala ng Black Ink. Ang pagsasabi ng mga salitang iyon kay Zhang Yuquan ay kapritsyo lamang noong panahong iyon. Hindi ko akalain na si Zhang Yuquan ay tutugan sa akin sa parehong paraan. Naunawaan ni Gupan, kaya ba ginamit mo ang parehong mga salita upang subukan ako? Tama iyan. Hindi ko akalain na ganoon ka mapagpasyahan at ikukulong agad ako, junior sister. Ipinaliwanag ni Gupan. Sinabi sa akin ng Hanord Master ang tungkol sa mga taong napinsala ng Black Ink, kaya alam ko ang tungkol sa pagkakaroon ng Black Ink Clan. Gayunpaman, ang impormasyon sa Black Ink Clan ay palaging kinokontrol sa loob ng Cave Heavens and Paradises. Kahit na ang mga hindi core disciples sa Cave Heavens and Paradises ay hindi malalaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Sa kabaligtaran, ikaw ay hindi isang alagad ng anumang Cave Heaven o Paradise. Kaya nga na misunderstood kita nang binanggit mo ang Black Ink nang wala sa oras. Kaya ganyan yan, senior brother, napaka-importante ng bagay na ito. Kailangan nating iulat ito sa Sect Master. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai sa mungkahing iyon at sinabing. Naisip kong gawin iyon, ngunit paano kung ang Sect Master mo ay napinsala ng Black Ink? Ang lahat ng mga taong napinsala ng Black Ink ay kasalukuyang nagtatago sa dilim. Walang paraan para malaman natin ang kanilang pagkakakilanlan. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko ngayon ay ikaw. Nag-alinlangan si Gupan bago sinabing. Sa tingin ko ay hindi iyon malamang. Kung ganoon talaga ang kaso, matagal na sana akong napinsala ng Black Ink. Maaaring hindi mo alam ito, senior brother, ngunit ang Sect Master ng Langya Paradise ay ang aking Hanord Master. Siya rin ang nagsabi sa akin tungkol sa Black Ink Clan. Ang talento at potensyal sa hinaharap ni Zhang Yuquan ay tiyak na hindi maihahambing sa kay Gupan, na direktang sumulong sa 6th grade. Gayunpaman, kahit siya ay napinsala ng Black Ink, kaya walang dahilan kung bakit hindi ma-target si Gupan kung posible iyon. Pagkatapos makinig kay Gupan, naramdaman din ni Yang Kai na malabong maging kamag-anak ang Sect Master ng Langya Paradise sa Black Ink Clan. Si Zhang Yuquan ay malamang nakinilala ako bilang isa sa kanila. Kung mayroong komunikasyon sa pagitan ng mga taong napinsala ng Black Ink, tiyak na kumalat na sa kanila ang balita ngayon. Kung pupunta ako at bibisitahin ang Sect Master sa oras na ito. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Yang Kai na mag-alinlangan. Gayunpaman, nangatuwiran si Gupan. Ang Langya Paradise ay may Dao Temple sa Star Boundary, kaya maaari din itong ituring na may pakikipagtulungan sa Star Boundary. Hindi pa banggitin na isa kang Star Boundary Great Emperor. Natural lang na bumisita ka sa Sect Master pagkatapos pumunta sa Langya Paradise. Kahit na malaman ng mga taong napinsala ng Black Ink ang tungkol sa bagay na ito, hindi ito dapat maging problema. Ito ay totoo. Bilang Junior at Star Boundary Great Emperor, walang dahilan para hindi bumisita si Yang Kai sa Sect Master pagkatapos na pumunta sa Langya Paradise dahil iyon ay basic etiquette lang. Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang ideyang iyon, tumango siya. Kung gayon, guguluhin kita sa pag-aayos, junior sister. Sumama ka sa akin, senior brother. Lumabas si Yang Kai sa Bamboo Building kasama si Gupan. Pagkatapos, pumailan lang sila at dumiretso sa gitna ng tatlong malalaking Spirit Province. Sa daan, dumaan sila sa maraming tao mula sa Langya Paradise. Karamihan sa kanila ay hihinto at magalang na yumuyuko mula sa malayo kapag nakita nila si Gupan. Makikita na ang isang core disciple na tulad niya ay nagtatamasa ng napakataas na katayuan. Biglang huminto si Gupan at yumuko sa isang matandang lalaki na dahan-daang lumapit sa kanila sa kawalan. Martial Uncle Yuan. Nakangiting sumulyap kay Gupan ang matandang lalaki na may apelyidong Yuan at tumango bilang pagbati. Martial Niece, hinahanap mo ba ang Sect Master? Sumagot siya. Oo, Martial Uncle. Bahagyang tumango, sinulyapan niya si Yang Kai at nagtanong. Martial Niece, sino ito? Hindi siya mukhang alagad ng Langya Paradise. Ipinaliwanag niya. Sa pagtugon sa Martial Uncle,
Ito ang master ng Voidland, Yang Kai. Si Senior Brother Yang ay isang matandang kakilala ko na bumisita sa akin habang dumadaan sa Langya Paradise. Nagulat siya. Oh, ikaw ang master ng Voidland, Yang Kai. Binabati ni Junior Yang Kai si Senior Yuan. Yumuko si Yang Kai bilang pagbati. Nakangiting hinaplos ng matandang lalaki na may apelyidong Yuan ang kanyang balbas. Masyado kang magalang. Madalas marinig ng Old Master na ito ang iyong pangalan nitong mga nakaraang araw. Sa nakikita ko, totoo na ang mga mahuhusay na individual ay ipinanganak sa bawat henerasyon. Sobra mo akong pinupuri, Senior. Ang junior na ito ay mas mababa sa iyo sa lahat ng paraan. Imposibleng ikumpara sa prestihiyo mo, Senior. Ang matandang lalaki na may apelyidong Yuan ay agad na natuwa sa pagiging flattered at tumawa ng malakas. Anak, ang galing mong magsalita. Napaka-promising talaga ng hinaharap mo. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Yang Kai sa magiliw na paraan. Kung hindi ka nagmamadaling umalis, dapat kang dumaan sa aking tirahan. Marami akong masasarap na alak. Sayang naman at wala akong makakasama sa kanila. Masayang tumanggo si Yang Kai. Kung may masasarap na alak, hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong ito. Talagang bibisitahin kita balang araw. Nakangiting sagot ng matandang lalaki na may apelyidong Yuan at ikan-away ang kanyang kamay. Sige na, ang Sect Master ay libre ngayon. Kung pupunta ka mamaya, baka pumasok siya sa retreat. Kung ganoon, aalis na ang junior na ito. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at nagpatuloy pasulong kasama si Gupan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala si Gupan ng Divine Sense Transmission. Senior Brother, plano mo bang pumunta at magparinig ng Martial Uncle Yuan? Kung hindi iyon ang kaso, hindi siya sisigat ng ganoon kasaya. Nagtanong si Yang Kai. Sa tingin mo ba ay may posibilidad na ang Senior Yuan na ito ay masira ng Black Ink? Saglit na nag-isip si Gupan sa katahimikan bago siya umiling. Hindi ko alam. Si Martial Uncle Yuan Do ay isa sa 3 Vice Sect Master sa Langya Paradise. Kadalasan ay napakabait niya at napakahusay sa pakikitungo sa mga alagad. Ang kahinaan niya lang ay medyo mahilig siyang makinig ng pambabola. Sana hindi siya kabilang sa mga napinsala ng Black Ink. Medyo nawalan ng imak si Yang Kai. Hindi nakakagulat na ang kanyang casual na pambabola ay nagpasaya kay Yuan Do ngayon lang. Lumalabas na nagustuhan ni Yuan Do ang pagtanggap ng gayong mga papuri. Tungkol sa kung siya ay napinsala ng Black Ink o hindi, walang sino man ang makapagsasabi ng tiyak. Kung tutusin, kung hindi pumunta si Yang Kai ngayon, hinding-hindi maniniwala si Gupan na si Elder Shizing ay isa rin sa mga napinsala ng Black Ink. Nagpatuloy ang dalawa, at makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa harap ng isang engranding palasyo na matatagpuan sa gitnang Spirit Province. Pumasok si Gupan ng may pamilyar at diretsong pumunta sa isang panloob na bulwagan. Nang bahagya siyang kumatok sa pinto, maya-maya isang mabagsik na boses ang nagmula sa loob. Pasok, dahan-daang bumukas ang mga pinto. Si Gupan ay nanguna sa pagpasok kay Yang Kai. Hindi ganoon kalaki ang bulwagan, at nang tumangala si Yang Kai, agad niyang nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa harap ng isang easel. May hawak siyang paintbrush at parang buong pusong gumuhit ng kung ano. Hanord Master, mahinang tumawag si Gupan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumugon ng hindi iniangat ang kanyang ulo o pinipigilan ang mga galaw ng kanyang mga kamay. Sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong pag-aralan ang Sect Master ng Langya Paradise. Habang papunta dito, marami siyang naitanong tungkol sa senior na ito at nalaman na tinawag siyang Li Yuanwang. Si Li Yuanwang ay nasa tuktok ng 7th grade, isang hakbang na lang mula sa pagsulong sa 8th grade. Kahit na sa lahat ng 7th grade masters sa iba't ibang cave heavens and paradises, siya ay nireranggo sa nangungunang tier. Nang makita siya sa sandaling ito, tiyak na pambihira ang kanyang aura. Ang paintbrush sa kanyang kamay ay tila halos buhay sa kanyang mga kamay, gumuhit ng magandang tanawin sa isang galaw. Bukod dito, ang papel na kumalat sa kanyang harapan ay nagniningning ng mahinang world force. Ang world force na ito ay hindi ang world force na kanyang pinakilos, bagkus tila ang pagguhit mismo ay naging isang malayang mundo. Nang makilala ni Yang Kai si Gupan sa unang pagkakataon, nakita niyang kakaiba na gumamit siya ng paintbrush bilang kanyang sandata, ang gayong artifact ay napakabihirang pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, tila ito ay isang impluwensya mula sa kanyang master, si Li Yuanwang. Tahimik na naghintay si Yang Kai, pinapanood si Li Yuanwang paminsan-minsan. Bagamat mas mapapatunayan ni Gupan na si Li Yuanwang ay hindi napinsala ng Black Ink, walang makakapagsabi ng sigurado. Paano kung napinsala siya ng Black Ink?
Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumigil sa pagpipinta si Li Yuanwang. Umatras siya ng 3 hakbang para pag-aralan ang kanyang trabaho bago siya tumango ng paulit-ulit bilang kasiyahan. Nang hindi man lang itinaas ang ulo, tinawag niya. Anak, halika rito. Sabihin mo, kamusta ang painting ng hari? Nagulat si Yang Kai nang marinig niya ang mga salitang iyon, ngunit mabilis siyang tumugon. Oo, mabilis siyang hinawakan ni Gupan sa kanyang manggas at mahinang umiling sa kanya. Huwag kang pumunta, senior brother. Anong mali? Si Yang Kai ay tumingin sa kanya nang may pagtataka. Wala siyang sinabi at pasimpleng umiling na may problema sa mukha. Tumangala si Li Yuanwang sa kanya at malungkot na sumimangot. Ano ang ibig mong sabihin, batang babae? Ang master na ito ay nagsumikap sa paggawa ng pagpipinta na ito. Ano ang masama sa paghiling sa iyong kaibigan na tingnan? Bilisan mo at bitawan mo. Noon lamang pinakawalan ni Gupan ang kanyang pagkakahawak sa manggas ni Yang Kai sa walang magawang paraan. Napalingon din siya sa gilid, hindi niya magawang panoorin ang mga susunod na mangyayari. Nakangiting tumingin si Li Yuanwang kay Yang Kai. Ang batang babae na ito ay palaging gumagawa ng kaguluhan sa wala. Bilang kanyang master, hindi ko siya napag-aralang mabuti. Mangyaring huwagi sa puso ang kanyang mga salita. Natural na itinanggi ni Yang Kai ang mga pahayag na iyon. Naglalakad papunta sa easel, na nakatalikod sa kanya sa buong oras, sa wakas ay nakita niya ang pintura, at nakahinga na lang siya ng malalim sa gulat. Paano ito? Si Li Yuanwang ay time na nagtanong mula sa gilid. Hindi ba ang pamamaraan ng pagpipinta ng haring ito ay umabot lamang sa kabila ng makamundo at umakyat sa pinakamataas na taas? Tiningnan ni Yang Kai ang picture scroll sa kanyang harapan na para bang nakapulot ito ng punyal at sinaksak siya sa bituka. Ang obra maestra ay parang may ulap ng tinte sa silangan at isang patak ng tinte sa kanluran, lahat ay pinagsama-sama sa kung ano ang maaari lamang ilarawan bilang isang magulong-gulo. Ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang iisipin at mabilis lang niyang nasabi. Senior, mas marami itong painting. Ito ay hindi lamang umakyat sa tuktok. Ito ay lumampas sa lampas at umabot sa pambihirang. Nakakabigla sa kasaysayan at nakakasilaw sa kasalukuyan. May universo sa loob ng painting na ito. Konsensya ko. Masakit. Parang masusuffocate ako. Tumingin si Gupan kay Yang Kai na may gulat na ekspresyon. Samantala, si Li Yuanwang ay naging ganap na animated. Tama. Ang haring ito ay nilinang ang kanyang mga diskarte sa pagpipinta sa loob ng libu-libong taon. Sa mundong ito, sino ang maglalakas loob na mag-aangkin na siya ang pinakamagaling kung ang haring ito ay nagsasabing siya ang pangalawa sa pinakamagaling? Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao at sinabi sa mahinang boses. Hindi ko masabi ang tungkol sa hinaharap, ngunit tiyak na walang mga precedent sa mga kasanayan sa pagpipinta ni Senior. Mabuti. Paulit-ulit na tumango si Li Yuanwang habang hinihimas ang kanyang baba at nakatitig sa sarili niyang painting. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla siyang nagtanong. Nabanggit mo na may universo sa painting na ito. Sabihin sa akin ang higit pa. Sabihin mo ano. Kahit na ang patuloy na kumikislap na black ink smoke na kasalukuyang pinipigilan at selyado sa aking miniature universe ay mukhang mas maganda kaysa sa painting na ito. Kaya pala sinubukan akong pigilan ni Gupan na lumapit kanina. Halatang kilala niya ang kanyang master. Ang pagpipinta na ito ay talagang nakakasira ng paningin. Ipagpatuloy mo, bakit hindi ka nagsasalita? Sa kabaligtaran, si Li Yuanwang ay tila walang anumang kamalayan sa sarili at patuloy na hinihimok si Yang Kai na magsalita. Nabasag kaagad ang impresyon ni Yang Kai sa Langya Paradise. Maging ang sect master ay may ganoong pag-uugali. Hindi nakakapagtakang si Yuan Do, isang 7th grade master na nagsisilbing isa sa mga vice sect masters, ay gustong makinig ng pambabola. Ito ay isang pangunahing halimbawa ng kasabihan kung ang pundasyon ay baluktot, ang bubong ay magiging masyadong. Matagal na nag-isip si Yang Kai, hindi alam kung ano ang sasabihin bilang tugon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumangala siya kay Li Yuanwang at bamulong. Senior, Black Ink Eternal. Bahagyang kumaibot ang napakagandang tainga ni Gupan nang marinig niya ang mga salitang iyon. Tinitigan niya ang kanyang Hanord Master, binabantayan ang anumang pagbabago sa kanyang kilos habang palihim na kumukuha sa kanyang World Force. Tinitigan ni Li Yuanwang si Yang Kai ng blanko. Lumipas ang mahabang panahon bago siya nagtanong. Ano ang sinabi mo? Mabilis na ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Wala lang. Kakalabas lang ng mga salita sa bibig niya nang umikot at lumundag ang isang mar-angle na World Force. Ang malas-plattering na drawing sa picture scroll ay agad na nabuhay, at ang mga nagkalat na pattern sa painting ay walang humpay na kumikislot. Sa isang kislap ng liwanag, ang mundo mismo ay bumaliktad.
Sa oras na mabawi ni Yang Kai at Gupan ang kanilang mga sentido, hindi na sila nakatayo sa bulwagan, ngunit sa halip ay nasa ilang hindi kilalang mundo. Marshall Peak, Kabanata 4755. Ang haring ito ay nadungisan. Ang liwanag sa mundong ito ay kakaiba at ang tanawin ay nasira. Lumingon-lingon lamang si Yang Kai sa paligid upang makitang walang normal sa mundong ito. Nakaupo si Li Yuanwang sa isang bagay na parang trono, hindi kalayuan sa unahan. Bahagyang yumuko siya pasulong gamit ang isang kamay sa ilalim ng kanyang baba, tinitigan si Yang Kai ng mahinahon, ngunit may matinding puot. Sa paligid niya, sunod-sunod na umusbong ang nakakatakot na pagputok ng enerhiya upang bumuo ng matatalas na espada na hindi mapigil ang umuugong. Ang sword intent ay tumagos sa hangin na may napakalakas na layuning pumatay. Ito ang mundo sa loob ng pagpipinta na iyon. Naunawaan kaagad ni Yang Kai ang sitwasyon. Ang pagpipinta ay talagang naglalaman ng isang universo sa loob. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niyang minamaliit niya ang Sect Master ng Langya Paradise. Ang pagpipinta ay hindi isang random na scribble. Kaya lang hindi niya alam kung paano ito pahalagahan. Si Gupan ay nakatayo sa malapit, nakaramdam ng kaunting pagkagulat. Halata na napagtanto din niya ang kakaibang mundo sa loob ng pagpipinta. Noon pa man ay iniisip niya na ang kakayahan ng kanyang Honored Master sa pagpipinta ay kakilakilabot. Sino ang makakaalam na mayroon siyang kakaibang pamamaraan? Anak, anong sinabi mo kanina? Maaari mo bang ulitin ang iyong sinabi? Hindi kita narinig ng malinaw. Tinitigan ni Li Yuanwang si Yang Kai ng matalim na tingin. Naturally, malinaw niyang narinig ang lahat at naghahanap lang ng kumpirmasyon. Ang pagpapanggap na walang alam kanina ay para mailigaw niya si Yang Kai para i-drag siya sa mundo sa loob ng painting habang ang kabilang partido ay nanatiling walang bantay. Lumingon si Yang Kai kay Gupan. Sa mga oras na ito, wala siyang silbi na magpaliwanag, kaya minabuti niyang magsalita na lang. Naunawaan ni Gupan at nagbitaw ng nakakagulat na pahayag. Honored Master, si Elder Shizing ay napinsala ng Black Ink. Ang puot ni Li Yuanwang ay biglang natigil. Maaaring hindi siya magtiwala kay Yang Kai, ngunit handa siyang maniwala sa mga salita ng sarili niyang disciple. Kaya nagtanong siya na may malungkot na ekspresyon. Saan mo natanggap ang impormasyon to? Mapagkakatiwalaan ba? Malakas siyang tumanggo. Nasaksihan mismo ni Senior Brother Yang at pumunta rito mula sa Star Boundary para dito mismo. Sabihin sa akin ang higit pa. Lumingon siya para tingnan si Yang Kai. Mabilis na inulit ni Yang Kai ang sinabi niya kay Gupan kanina. Nagbago ang ekspresyon ni Li Yuanwang, naging mas solemn. Hanggang sa matapos magpaliwanag si Yang Kai, sa wakas ay nagtanong si Li Yuanwang. Nagawa mong subukan si Zhang Yuquan sa mga salitang iyon, kaya sinubukan mo ring subukan ang haring ito. Tumanggo si Yang Kai, syempre, hinding-hindi niya sasabihin na ang pangunahing dahilan ay dahil sa kaila-hilakbot na pagpipinta ay hindi siya nakaimik, kaya random niyang binibigkas ang pariralang iyon. Ang mga salita ay walang patunay. Buksan ang iyong miniature universe, ang haring ito ay gustong suriin ang kanyang sarili. Tumayo si Li Yuanwang. Siya ay naniniwala na si Yang Kai ay hindi nagsisinungaling, kung hindi, hindi na sana dumating si Yang Kai mula sa Star Boundary ng walang maliwanag na dahilan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay nauugnay sa Black Ink Clan, kaya mas mabuting magkamali sa panig ng pag-iingat. Pakiramdam ni Yang Kai ay walang magawa. Ang kanyang miniature universe ay masyadong madalas na nasuri kamakailan. Sa kasamaang palad, ito ang pinakasimple at pinaka-epektibong paraan upang matukoy kung ang kabilang partido ay napinsala ng Black Ink. Binuksan ni Yang Kai ang portal sa kanyang miniature universe at agad na bumuhos ang divine sense ni Li Yuanwang. Ilang sandali pa, tumingin siya kay Yang Kai nang may pagtataka. Sigurado kang matapang. Hindi ako makapaniwala na naglakas loob kang sugpuin at isil ang Black Ink smoke sa iyong miniature universe. Mapait na tumawa si Yang Kai. Kung hindi dahil sa World Spring, ang junior na ito ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Bahagyang tumanggo si Li Yuanwang, ngunit nang magsasalita na sana siya, narinig niyang sinabi ni Yang Kai. Senior, ikaw na ngayon. Napaawang ang bibig niya. Ha? Tinitigan ni Yang Kai si Li Yuanwang at sinabing. Senior, mangyaring buksan ang iyong miniature universe at hayaan itong si Junior na suriin ito. Galit na galit si Li Yuanwang kaya tumawa siya. Gusto mong suriin ang aking miniature universe. Seryosong sagot ni Yang Kai. Iyan lang ang paraan para makumpirma na hindi ka napinsala ng Black Ink, Senior. Kung ang haring ito ay napinsala ng Black Ink, patay ka na sana. Hindi iyan totoo. Sino ang nakakaalam? Baka sinusubukan mo lang kaming lituhin. Umiling si Yang Kai.
Tumingin si Li Yuanwang kay Gupan at itinuro ang isang daliri sa kanyang ulo. May problema ba sa ulo ng iyong kaibigan? Sumagot si Gupan. Hanord Master, gusto ko ring tingnan. Agad na tumingin si Li Yuanwang. Xiao Panner, bakit ka nagkakaganito? Totoo ba na ang mga babae ay palaging kakampi sa mga tagalabas kapag sila ay lumaki? Ang iyong Hanord Master ay pinalaki ka sa gayong kahirapan. Sa tingin mo ba madali lang? Humakbang pasulong si Yang Kai at mabilis na sumingit. Senior, ang bagay na ito ay masyadong mahalaga para isantabi lang. Kung pipilitin mong tumanggi na payagan kaming suriin ang iyong miniature universe, maaari lamang ipagpalagay ng junior na ito na napinsala ka ng black ink at hindi ka nang ahas na hayaan ang iba na siyasatin ka. Kung ganoon, huwag mong sisihin ang junior na ito sa hindi paggalang sa iyo. Nakangiting tumingin si Li Yuanwang kay Yang Kai. Ano ang gagawin mo kung ang haring ito ay napinsala? Ang mga napinsala ng black ink ay itinuturing akong kasamahan nila ngayon. Kung ikaw at ako ay magsisimulang mag-away, ang bagay na ito ay mananatiling hindi nalutas. Ang mga napinsala ng black ink ay tiyak na magiging mapagbantay bilang resulta. Kung hindi ka pa napinsala ng black ink, hindi mo gugustuhing mangyari ang ganoong bagay. Senior, mangyaring makipagtulungan. Hindi napigilan ni Li Yuanwang ang sakit ng ulo. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na tama si Yang Kai. Ngayong binigyan na ni Yang Kai si Zhang Yuquan ng impresyon na sila ay mga kasama, tiyak na ipapasa ng huli ang mensahe sa iba pang napinsala. Sa makatuwid, babalaan nila ang kanilang mga kaaway at lilikha ng hindi kailangang gulo kung magkakaroon ng away sa pagitan nila ngayon. Maaaring baliwalain ni Yang Kai ang mga bagay na ito dahil hindi siya miyembro ng Langya Paradise. Gayunpaman, bilang sect master ng Langya Paradise, hindi maaaring baliwalain ni Li Yuanwang ang gayong mga alalahanin. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lumingon siya sa langit na may desperadong ekspresyon. Mabuti, ipagpatuloy mo, tingnan mo. Habang sinasabi iyon, binuksan niya ang portal sa kanyang miniature universe. Agad na bumuhos sa portal ang divine sense ni Yang Kai at Gupan. Nanginig ang katawan ni Li Yuanwang habang siya ay malungkot na nawalan ng pag-asa. Ang kahihiyan. Ang magkaroon ng sarili kong disipulo na siyasatin ang aking miniature universe. Hindi pa banggitin, may lalaking tumitingin sa loob ng katawan ko. Ang haring ito ay nadungisan. Lumapit si Yang Kai kay Gupan at mamulong sa kanyang tainga. Napakadrama ba palagi ng iyong Hanord Master? Tumanggaw si Gupan na may komplikadong ekspresyon. Napabuntong hininga si Yang Kai. Siguro nahihirapan ka habang lumalaki. Brat, si Li Yuanwang ay umungal sa galit. Naririnig ka ng haring ito. Hindi ako bingi. Hahaha. Inalis ni Yang Kai ang kanyang divine sense at tumanggaw kay Li Yuanwang. Walang problema, Senior. Si Li Yuanwang ay mukhang sobrang sama ng loob. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, nawala ang baluktot na tanawin sa kanilang paligid, at bumalik silang tatlo sa silid mula kanina. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gupan at same time na binalaan ito ng may seryosong ekspresyon. Sa hinaharap, hindi ka dapat masyadong nakikipag-ugnayan sa mga kaibigang tulad nito. Mas mabuti kung putulin mo ang iyong pagkakaibigan at hindi na muling makipag-usap sa isa't isa, para hindi mapunta sa maling landas. Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Senior, hindi rin ako bingi. Ngumuso si Li Yuanwang. Gusto mo ba akong suntukin? Sige, halika at suntukin mo ako. Hanord Master, tinitigan ng masama ni Gupan si Li Yuanwang. Magpakita ng karapat-dapat. Bahagyang umubo si Li Yuanwang at ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran kasabay ng hangin ng isang senior expert. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mahinang boses. Sa kasalukuyan, alam namin na sina Shizing at Zhang Yuquan ay napinsala ng black ink. Patay na si Shizing, at pinangangasiwaan ni Zhang Yuquan ang Void Dock ng Star City. Hindi ko alam kung ilan pa ang mga kasabwat nila sa sect. Magiging problema ito, tumanggaw si Yang Kai at sinabing. Isa lang ang masisiguro natin sa ngayon, ang mga taong napinsala ng black ink ay hindi nakakaramdam sa isa't isa. Sumulyap si Li Yuanwang kay Yang Kai at tumanggo bilang pagsang-ayon pagkaraan ng ilang sandali. Kung nararamdaman nila ang isa't isa, tiyak na mararamdaman ni Zhang Yuquan na may mali sa pagkakakilanlan ni Yang Kai. Kung ganoon, hindi rin siya sisigat sa pagsisiyasat. Hindi na kailangang sabihin, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na siya ay nakikipaglaro lamang sa kanila sa isang maling pakiramdam ng seguridad, ngunit ang kanyang reaksyon ay naging natural sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Mukhang wala siyang ginagawang karumal-dumal na plano. Sa ganitong paraan, tila may tatago ni Yang Kai ang kanyang sarili at matagumpay na makalusot sa hanay ng kaaway. Tumingin si Gupan kay Yang Kai at nagtanong.
Senior brother, may plano ka ba? Saglit na nag-isip si Yang Kai sa katahimikan. Ang pangunahing prioridad ay ang imbitahan ang natitirang mga seniors. Sumama sila sa akin sa Langya Territory, ngunit ang paglalantad sa kanilang presensya ay magiging abala sa mga bagay, kaya nanatili silang nakatago. Kung sasama sila sa amin, mas madali para sa amin na makitungo sa mga napinsala ng Black Ink. Tumanggo si Li Yuanwang. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Ibigay mo sa akin ang kanilang lokasyon. Agad na naglabas si Yang Kai ng isang Jade Sleep. Sa sobrang lakas ng kanyang Divine Sense, inukit niya ang lokasyon kung saan nagtatago si Yu Ziyangdai at ang iba pa sa Jade Sleep. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang Jade Sleep kay Li Yuanwang. Sa tulong ng Sect Master ng Langyan Paradise, magiging madali para kay Yu Ziyangdai at sa iba pa na tahimik na pumasok sa core ng Langya Territory. Kung gayon, ang tanging bagay na natitira upang gawin ay kilalanin ang mga napinsala ng Black Ink. Tumingin si Yang Kai kay Li Yuanwang. Senior, ang Cave Heaven Paradises ay may kaunting pag-unawa sa Black Ink Clan, kaya wala ba silang paraan para makilala ang kaibigan at kaaway? Tumanggo si Li Yuanwang. Meron. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Ano iyon? Saglit na nag-isip si Li Yuanwang bago siya nagsalita. Ang kapangyarihan ng Black Ink Clan ay mapanlinlang, ngunit lubhang nakatago, kaya napakahirap itong matukoy. Kaya naman ang aming mga ancestor ay bumuo ng isang spirit array na espesyal na kilalanin ang mga napinsala ng Black Ink Clan. Ito ay tinatawag na Revealing Black Ink Array. Lahat ng Cave Heaven Paradise ay may ganitong pamana. Hanggat ang isang tao na napinsala ng Black Ink ay nakatayo sa hanay, ang kanilang pagkakakilanlan ay mabubunyag. Iyan ay kung paano natin madaling matukoy kung sino ang nahawahan. Ngunit, kung gagawin talaga natin iyon, kakailanganin din nating paliitin ang ating mga target sa inspection. Hindi mo maasahan na ipatawag ko ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise at hilingin sa kanila na tumayo sa tuktok ng hanay para sa inspection. Tumanggo si Yang Kai. Kung ginawa nila iyon, hindi ito naiiba sa pag-inspection sa miniature universe ng iba. Tiyak na babalaan nila ang kanilang kaaway sa kanilang mga galaw. Sa oras na iyon, ang mga pagkakakilanlan ng mga napinsala ng Black Ink ay malalantad at isang malaking labanan ang susugod sa Heaven Opening Realm Masters sa Langya Paradise. Tiyak na mawawalan ng kontrol ang sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo pa ring makalusot sa kaaway at tukuyin kung sino ang napinsala ng Black Ink. Tumingin si Li Yuanwang kay Yang Kai. Sa isang kahulugan, ang Langya Paradise ay medyo mapalad. Nalaman mo kaagad ang pagkakakilanlan ni Zhang Yuquan pagdating mo, kaya maaari kang umalis doon. Tumanggo si Yang Kai. Iyon din ang iniisip ko. Kakailanganin kong bigyan mo ako ng listahan ng mga pangalan, Senior. Anong listahan ng mga pangalan? Isang listahan ng mga pangalan ng lahat ng tao na may mabuting relasyon at may malapit na relasyon kina Shizing at Zhang Yuquan, kabilang ang 6th grade at ang 7th grade masters. Nag-iisip na sabi ni Yang Kai. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang siyasatin ang 5th grade masters. Kahit na ang 5th grade masters ay napinsala ng Black Ink, hindi mataas ang kanilang halaga. Hindi ko akalain na mapupuntahan sila. Mabuti. Sumang-ayon kaagad si Li Yuanwang. Maghahanda ako ng listahan ng mga pangalan at ipapahatid ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Manatili lang sa Xiaopanner sa ngayon at kumilos ayon sa kinakailangan ng sitwasyon. Maaaring makatiyak si Senior, masigasig kung haharapin ang bagay na ito. Ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Bigla niyang itinago ang kanyang kamao kay Yang Kai na may time na ekspresyon. Sumagot si Yang Kai. Masyado kang magalang, Senior. Maaaring hindi ako bahagi ng Cave Heaven o Paradise, ngunit naiintindihan ko ang mga panganib ng Black Ink Clan. Maaaring tinutulungan ko ang Langya Paradise, ngunit para rin ito sa aking kapakanan. Tumanggo si Li Yuanwang. Bigla siyang tumalikod at binalaan si Gupan. Xiaopanner, ingatan mo ang iyong sarili. Huwag mong hayaang samantalahin ka ng sino mang mabahong lalaki. Kung may manggahas na mangbuli sa iyo, sabihin mo kaagad sa akin. Bubugbugin ko siya sa ngalan mo. Habang sinasabi iyon, tinitigan niya ng masama si Yang Kai. Tinadyakan ni Gupan ang kanyang mga paa. Honoured Master, huwag ka nang magsalita. Masyadong nakakahiya ang pagkakaroon ng isang master na katulad niya. Martial Peak, Kabanata 4756. Bata, kainin mo ang martilyo ko. Bumalik sina Yang Kai at Gupan sa kanyang pribadong Spirit Province. Makalipas ang isang oras, may lumipad na naman. Isa siyang 6th grade master at senior brother ni Gupan na may matapang at kabayanihan. Bukod dito, nagkaroon siya ng pambihirang pakikitungo sa kanya.
Ipinakilala sila ni Gupan sa isa't isa, at nalaman ni Yang Kai na ang kabilang partido ay tinatawag na Dongpang. Junior brother Yang, iiwan ko ito sa iyo. Iniabot ni Dongpang ang isang jade slip kay Yang Kai at hininaan ang kanyang boses. Hinihiling ng Hanord Master na mag-ingat ka, junior brother. Tumango si Yang Kai. Maraming salamat sa iyong pag-aalala, senior brother. Kikilos ako ng maingat. Tumango si Dongpang at tinapik ang maliit na ulo ni Gupan bago siya muling pumailanglang sa langit. Ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang divine sense sa jade sleep, ngunit pagkatapos pag-aralan ang nilalaman, hindi niya maiwasang mapangiti ng malalim. Nag-aalalang tanong ni Gupan. Ano ito? Medyo maraming pangalan. Hanapin mo ang iyong sarili. Inabot niya sa kanya ang jade sleep. Ang mga pangalan sa loob ng jade sleep ay nahahati sa dalawang magkahiwalay na listahan. Ang isa ay naglista ng mga taong may malapit na relasyon at madalas na pakikipag-ugnayan kay Shizing habang ang isa naman ay kamag-anak ni Zhang Yuquan. Mayroong halos 100 mga pangalan sa kabuuan. Bilang karagdagan, lahat sila ay nasa 6th grade at mas mataas. Maging ang mga nasa 7th grade ay umabot sa 8. Makikita sa mga listahang ito lamang kung gaano kalalim ang pamana ng Cave Heavens and Paradises. Ang dalawang listahan ay sumasaklaw lamang sa isang bahagi ng mga masters sa Langya Paradise, kaya kung gaano karaming mga masters ang naroon sa Langya Paradise. Ang nakasulat sa tabi ng bawat pangalan ay hindi lamang ang impormasyon sa kani-kanilang paglilinang, kundi pati na rin ang mga posisyon na kanilang hawak sa Langya Paradise. Sa kanila, mayroong higit sa 100 na kasalukuyang wala sa Langya Paradise. Malamang na nasa labas sila sa mga misyon, kaya hindi na kailangang isaalang-alang ang mga taong ito sa ngayon. Gayunpaman, mayroong higit sa 80 katao ang natitira. Imposibleng siyang kailang ang magsuri sa lahat ng 80 taong ito ng paisa-isa. Ang paggawa nito ay magiging hanggal. Ang pariralang Black Ink Eternal ay isang maginhawang paraan para ay parinig ang mga napinsala ng Black Ink. Hanggat ang kabilang partido ay napinsala ng Black Ink, tiyak na tutugan sila sa mga salitang iyon. Gayunpaman, kung siya ay pumunta lamang sa isang tao at sinabi ang mga salitang ito, hindi ba magiging awkward kung ang kabilang partido ay hindi napinsala ng Black Ink? Sa makatuwid, ang paraan ng pagsisiyasat na ito ay hindi maaaring gamitin ng madalas. Higit pa rito, ayon kay Li Yuanwang, alam ng lahat ng high-grade masters sa Cave Heavens and Paradises ang tungkol sa Black Ink Clan. Tiyak na magre-react sila sa ilang paraan kung sasabihin ni Yang Kai ang mga salitang iyon sa kanila, hindi alintana kung sila ay napinsala ng Black Ink o hindi. Tulad ng kung paano siya nagulat ni Li Yuanwang at pinigil siya sa loob ng mundo ng pagpipinta. Kung gusto ni Yang Kai na matuklasan ang mga pagkakakilanlan ng mga napinsala ng Black Ink, kailangan niyang gumawa ng ibang paraan. Si Zhang Yuquan ay talagang isang breakthrough point. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Kai na hindi siya dapat magmadaling makipag-ugnayan kay Zhang Yuquan. Ito ay hindi nararapat kung siya ay tila masyadong sabik. Bukod pa rito, mula sa pananaw ni Zhang Yuquan, nakilala na niya si Yang Kai bilang kanyang kasama, kaya dapat niyang kontaken si Yang Kai kahit na hindi muna siya kontaken ng huli. Makakakuha si Yang Kai ng higit pang impormasyon mula sa kanya sa oras na iyon. Pagkatapos magdesisyon, nanirahan si Yang Kai sa Spirit Province ng Gupan. Walang magawa sa mga sumunod na araw, kaya naglibot siya kasama si Gupan at nasiyahan sa magagandang tanawin sa Langya Paradise. Mayroong hindi mabilang na mga Spirit Province, bawat isa ay may sariling natatanging katangian. Ang ganitong eksena, kung saan ang isang lalaki at isang babae ay hindi mapaghihiwalay sa isa't isa, ay lumikha ng maraming tsismis. Maraming tao ang lihim na nag-isip na ang core disciple na si Gupan ay may isang uri ng relasyon kay Yang Kai. Sa simula, hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Yang Kai, kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa pagdating niya dito. Espesyal lang ang status ni Gupan, kaya tumanggap siya ng maraming atensyon dahil palagi siyang nasa tabi nito. Pagkatapos gumawa ng ilang mga katanungan, nalaman ng pangkalahatang publiko na siya talaga ang master ng Voidland. Sa madaling salita, siya ang nanalo sa unang pwesto noong Yin Yang Cave Heavens Dao Theory Assembly, na ikinahihiya ng maraming Cave Heavens at Paradise sa proseso. Sobra na iyon. Bagamat si Gupan ay may mataas na katayuan sa Langya Paradise, dahil sa kanyang maikling panahon ng paglilinang pati na rin sa kanyang maliit na figure, siya ay itinuturing na isang little sister na hindi kailanman lumaki sa mga mata ng kanyang maraming senior brothers at sisters. Sa makatuwid, ang kanyang maraming senior brothers at sisters ay lubos na nag-aalaga at nagmamahal sa kanya. Hindi magiging isyo kung mahal ni Yang Kai at Gupan ang isa't isa. Gayunpaman,
Ang pangunahing punto ay si Yang Kai ay isang manugang ng Yinyang Cave Heaven. Siya ay nakatakdang ikasal sa Yinyang Cave Heaven isang araw. Bakit hindi siya nagbabantay para sa mapang-aakit na iyon, si Kung Hua Shang, at naghihintay na lumabas siya sa retreat para tapusin ang seremonya ng kasal nila? Bakit siya pumunta sa Langya Paradise para manligaw kay Little Junior Sister? Higit pa rito, tila interesado si Gupan kay Yang Kai. Buong araw siyang nag-iisa kasama niya, dinala siya sa Spirit Province na ito para tingnan ang mga tanawin o ang Spirit Province na iyon para panoorin ang pagsikat at paglubog ng araw. Dahil doon, maraming senior brothers ang nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam nila'y ang maselang bulaklak na kanilang inalagaan at pinalaki ng may matinding pag-iingat ay malapit ng kainin ng baboy. Sa ilang kakaibang pangyayari, habang walang mga pahiwatig tungkol sa mga napinsala ng Black Ink, ang mga undercurrent ay nagsimulang gumalaw sa ilalim ng ibabaw ng Langya Paradise. Sa isang tiyak na araw, sinusundan muli ni Yang Kai si Gupan sa isa sa iba't ibang Spirit Province. Narinig niya na mayroong isang shopping district para sa inner disciples ng Langya Paradise kung saan maraming magagandang bagay ang makikita. Higit sa lahat, ang taong namamahala sa shopping district na ito ay isang 7th grade master na ang pangalan ay nasa listahan na ibinigay kay Yang Kai ni Li Yuanwang. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Mahigit 10 araw na siyang naghihintay, ngunit bukod sa pagkumpirma na si Zhang Yuquan ay isa sa mga napinsala ng Black Ink, wala siyang ibang pahiwatig. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta sa shopping district ay upang makita kung may mali sa 7th grade master na nangangasiwa sa lugar. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, isang daloy ng liwanag ang tumalsik patungo sa kanila mula sa isang malayong anggulo at hamarang sa kanilang landas. Ang bagong dating na ito ay nagbigay ng aura ng 6th grade master at may matigas at matibay na katawan. Sa sandaling lumitaw siya, walang pakundangan niyang tiningnan si Yang Kai pataas at pababa ng may masusing tingin. Senior Brother Zongfan. Sinulyapan ni Gupan ang taong dumating at yumuko bago siya nagtanong. May maitutulong ba ako, Senior Brother? Si Zongfan ay ipinanganak na may mabangis na mukha, kaya hindi siya mukhang mabuting tao sa kanyang hitsura lamang. Magkagayunman, pinisil niya ang isang ngiti kay Gupan na maaaring magpaiyak sa isang bata sa kanyang pinakamahusay na pagtatangka na magmukhang banayad. Wala iyon. Balita ko may bisita ka, Junior Sister, kaya pumunta ako para tingnan. Nang lumingon siya kay Yang Kai, ang kanyang saloobin ay hindi na magalang. Tumango siya. Ikaw ba si Yang Kai? Binabati ni Yang Kai si Senior Brother Zong. Yumuko si Yang Kai, medyo na-curious. Bakit ang lalaking ito na tinatawag na Zongfan ay humaharang sa aming daan? Hindi pa banggitin ang ugali niya. Parang hindi pala kaibigan. Tahimik na inihambing ni Yang Kai ang pangalan sa listahan ng pangalan at natuklasan na wala ang pangalan ni Zongfan. Ikinaway ni Zongfan ang kanyang kamay at galit na umuungal. Sino ang tinatawag mong Senior Brother? Tumigil ka sa paglapit sa akin. Bata, kainin mo ang martilyo ko. Si Yang Kai ay lubos na nalilito. Ano? Bakit niya nilalabas ang martilyo niya? Tumangala siya at nakita niya ang dalawang malalaking sledgehammers na biglang lumitaw sa mga kamay ni Zongfan. Ang dalawang sledgehammers na ito ay kahawig ng mga ordinaryong kasangkapang bakal ngunit sa ilalim ng pag-usad ng World Force ni Zongfan, ang mga sledgehammers ay biglang bumukol at naging kasing laki ng mga bundok. Itinaas ni Zongfan ang isa sa mga sledgehammer ng mataas sa hangin at pinalo ito pababa kay Yang Kai sa isang walang awa na hakbang. Isang galit na dagandong ang lumabas sa kanyang lalamunan. Labis na kinasusuklaman ng haring ito ang mga taong hindi tapat. Kung gusto mong paglaruan ang nararamdaman ni Junior Sister Gu, kailangan mo muna akong lusutan. Napakabigat ng suntok na kahit may bundok sa harapan nila ay tiyak na madudurog ito. Ang magandang mukha ni Gupan ay namutla habang siya ay sumigaw. Senior Brother Zong, tumigil ka. Bago pa man makalabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang banayad na puwersa ang tumulak sa kanya. Iniunat ni Yang Kai ang isang kamay para palayasin siya sa kapahamakan. Samantala, umiwas siya sa gilid. Ang pag-atake ni Zongfan pagkatapos ay walang nataman. Nang lumingon siya upang tumingin, nakita niyang nagpakita na si Yang Kai sa ibang lugar nang hindi niya napapansin. Tinitigan ni Yang Kai si Zongfan nang walang magawa. Senior Brother Zong, may hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan natin? Umiling si Zongfan at itinaas ang kanyang sledgehammer para salakayin muli si Yang Kai. Pagkakaunawaan o hindi, mag-uusap tayo pagkatapos kitang turuan na magpakita ng tamang asal. Muling umiwas si Yang Kai. Ang mga diskarte na nilinang ni Zongfan ay simple at prangka. Malamang na magkatulad ang kanyang personalidad sa aspetong iyon.
Ang dalawang sledgehammers na kasing laki ng mga bundok ay naglalaman ng malaking kapangyarihan, ngunit hinawakan niya ito ng walang kahirap-hirap sa kanyang mga kamay. Kahit na ang kapangyarihan sa likod ng kanyang mga pag-atake ay mahusay, iyon ay mahalaga lamang kung maabot niya ang kanyang target. Kung ito ay mga ordinaryong 6th grade masters, hindi sila makakalabas na hindi nasaktan sa harap ng marahas na barrage ni Julfan, ngunit kung si Yang Kai, na isang master ng Dao of Space, ay hindi makaiwas sa mga pag-ataking ito, kung gayon siya ay nilinang ang lahat ng kanyang mga taon sa walang kabuluhan. Matapos mawala ng paulit-ulit, nagalit si Zongfan. Brat, duwag ka kasing daga. Paano maiisip ng isang tulad mo na linlanggan si Little Junior Sister Gu? Junior Sister, mas mabuting idilat mo ang iyong mga mata. Huwag na huwag mong hahabulin ang isang lalaking may kaunting tapang. Namumula ang mukha ni Gupan habang tinatapakan ang kanyang paa at sumigaw. Ano ang sinasabi mo, Senior Brother Zong? Namumula ka. Namumula ka. Lalong nag-alab ang galit ni Zongfan nang makita ang pulang kulay sa pisngi ni Gupan. Ang kanyang aura bilang 6th grade master ay patuloy na tumaas, lumabas mula sa kanya na parang bulkan habang may umuungal na lumabas sa kanyang bibig. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan, bakla ka. Senior Brother Zong, ang relasyon namin ni Junior Sister Gu ay hindi tulad ng iniisip mo. Sinubukan ni Yang Kai na magpaliwanag. Kailangan niyang imbestigahan ang Black Ink Clan sa ngayon, kaya paano siya nasa mood makipag-away sa iba. Higit na hindi isang away na walang kabuluhan tulad ng isang ito. Not to mention, ang lugar na ito ay Langya Paradise. Paano kung nanalo siya laban kay Zongfan? Magwawakas ang mga bagay-bagay para sa kanya kung gagawin niyang kalaban ang lahat ng masters sa Langya Paradise. Lalong nagalit si Zongfan. Ang lakas ng loob mong kumain tapos tumangging magbayad. Dudurugin kita ng martilyo ko hanggang kamatayan. Ang pamumula ng mukha ni Gupan ay kumalat na sa kanyang leeg. Senior Brother Zong, pakiusap tumigil ka na sa pagsasalita. Ang kanyang boses ay napakalakas na ang kalahati ng Langya Paradise ay narinig na siya ngayon. Kung kumalat ang chismis tungkol dito, hinding-hindi niya mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Napabuntong hininga si Yang Kai. Hindi ito maabot, napakatigas ng lalaking ito. Paano niya nagawang mag-cultivate hanggang sa 6th grade? Nang makitang hindi niya masabi sa kabilang partido ang mga salita, nagpasya si Yang Kai na huwag magpaliwanag gamit ang mga salita. Muli siyang binasag ng isa sa mga sledgehammer, kaya umiwas siya at pumunta sa gilid ni Gupan. Inabot niya para hawakan siya sa baywang, minanipyalan niya ang space principles at agad na nawala sa paningin. Saan siya nagpunta? Lam-inggalinga si Zongfan sa paligid, ngunit walang mga palatandaan ng Yang Kai kahit saan. Matapos maghanap ng ilang oras, kinumpirma niya na si Yang Kai ay nakatakas at umungal sa langit. Ikaw na walang pusong magnanakaw. Halika at kalabanan mo ako hanggang kamatayan. Sa isang malayong spirit province, muling lumitaw ang mga figure ni Yang Kai at Gupan. Humihingi ng tawad si Gupan kay Yang Kai. Humihingi ako ng paumanhin, Senior Brother Yang. Laging ganito si Senior Brother Zong. Natatakot ako na mali ang pagkakaintindi niya pagkatapos niyang marinig ang kakaibang chismis. Wala siyang masamang intensyon, ngumiti si Yang Kai. Alam ko, kung hindi dahil doon, hindi ako nagpigil ngayon lang. Biglang lumingon si Gupan sa gilid. Bakit ka nandito, Senior Brother Lin? Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng isang matayog na puno, isang binata na nakasuot ng puting nyebe na damit ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Nakaharap sa kanila ang kanyang likuran, at bahagyang nakataas ang kanyang ulo patungo sa langit. Ang kanyang tindig ay banayad, ngunit isang hangin ng mapanglo ang nakapaligid sa kanya. Narinig nila siyang mahinang bamantong hininga. Maaaring mas gusto ng mga puno ang tahimik, ngunit ayaw tumigil ng hangin. Sina Yang Kai at Gupan ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa sa pagkalito. Nagpatuloy si Senior Brother Lin. Wala akong planong lumahok, ngunit dahil nagkasalubong tayo, hindi nararapat na magkunwaring kamangmangan. Kung ganoon, ilabas mo ang iyong espada, binata. Pagkasabi noon ay iniunat niya ang kanyang braso at nahulog ang isang sanga sa kanyang kamay. Sa isang iglap, ang sword intent ay pumailang lang sa kalangitan at ang mga dahon ng matayog na sinaunang puno ay kumaluskos ng maingay.